ni Trillanes, pinasabog ang isang granada patungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumita daw ng 100 bilyon. Ano itong 100 bilyon na ito? Ang tanong, totoo ba ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Trillanes may pasabog. 100 bilyon daw nakita sa Sinovac. Tinubuan daw ng 2,000 kada vial. Isang patong sa presyo, 2,000 piso kada vial, 50 milyong vials. Alam bang kung magkano yun? Sabi ni Trillanes, 100 bilyon. At ang tinuturo niya, si dating Pangulong Duterte. Pero teka, fake news lang ba ito? O may pinagtatakpan na mas malalim? Tara, alamin natin ang buong kwento. Sa gitna ng mga pandemya, habang ang buong mundo ay naghahagilap ng bakuna, may sanang ready na daw para sa Pilipinas, Sinovac. Pero habang umaasa ang masa, may naglalabas ang tanong, bakit tila overpriced? Ang ibang bakuna gaya ng AstraZeneca, umabot lang ng 610 pesos para sa 2 dose. Pero ang Sinovac, 3,629 kada tao. Hindi pa dyan natatapos. Ayon kay Trillanes, may 2,000 na tubo kada vial. Isang vial, 2,000 ang patong. At guess what? Ayon kay Trillanes, 50 million vials daw ang in-order. Ngayon, kahit hindi ka nag-math major, alam mong malaki yan. 2,000 times 50 million. Boom! 100 bilyong piso. Pero, sino ang kumita? Sabi pa ni Trillanes, pinagtabuyan daw ang Pfizer at ibang Western brands. Bakit? Dahil sa Sinovac din. Kung totoo nga ang tubo, sino ba naman ang gugustuhin pumasok ng mas murang brand? Mas mura, mas kaunting kita. At kung totoo ang sinasabi niya, ipinagpalit ba talaga ang kaligtasan ng mga Pilipino para sa kita noong panahon ng pandemya? Pero syempre, dumipensa si Duterte. Effective ang Sinovac, sabi niya. Wala raw dapat ikabahala. May donasyon pang araw na dumating mula sa China. Pero donasyon nga ba talaga? O paunang investment sa mas malaking kita? Senator Lacson din nagtaas ng kilay. May nakita raw siyang 16.8 billion overpricing. Pero hanggang ngayon, tahimik ang mga papeles. May kumita ba talaga? O politika lang ito? Trillanes nagbato ng granada. Duterte nagsabing walang anomalya. Pero hanggang ngayon, tayo walang malinaw na sagot. Kaya ang tanong ko sa iyo kaibigan, totoo kaya ang 100 bilyon na sinasabi ni Trillanes o isang political spin lang ito? Pa-comment naman sa iba pa mga kaibigan upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Baka ikaw ang may alam na hindi pa lumalabas dahil sa panahon ng pandemya, hindi lang bakuna ang ini-inject sa bayan, kundi takot, duda, at negosyo. Have mercy, O God. Daniel 2 verse 44. Sa panahon ng mga hari iyon, magtatatag ang Diyos ng langit ng isang kahariang hindi kailanman mawawasak. Ni mapapasa kamay ng iba, dudurugin ito at wawasakin ang lahat ng kahariang iyon. Ngunit ito'y mananatili magpakailanman. Sa Daniel 2, nakita natin ang panaginip ni Haring Nebukadnezar kaibigan. Isang malaking estatwang may iba't ibang bahagi, ginto, pilak, tanso, bakal at putik na may halong bakal. Simbolo ito ng iba't ibang karyang makapangyarihan, ngunit lahat ay pansamantala. Pero isang bato, hindi gawa ng tao, ang tumama sa paa ng estatwa at winasak ito. Ang batong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sa gitna ng mga lider na mayaman, kapangyarihan at impluensya, may isang hari na hindi nabibili, hindi nasusuhulan, at hindi nagkakamali. Ang ating Panginoon Jesus, ang hari ng mga hari. Hindi siya naupo sa palasyo sa mundo, kundi nabayubay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya kung totoo man ang sinasabi ni Trillanes tungkol sa 100 bilyon na kita, sa gitna ng pandemya, tanungin natin ang sarili natin, sa gitna ng kasakiman ng mundo, nasa tabi ba tayo ng mga tunay na makatarungan?
o nakikiayon tayo sa katahimikan habang ang iba ay pinapahirapan? Kaibigan, ituon natin ang ating pansin sa mga makalangit na bagay at hindi sa mga pansamantalang kayamanan sa mundo. Dahil ang tunay nating kayamanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang bato na hindi kayang igiba ng sinuman. Sa gitna ng kasinungalingan, Ikaw ang katotohanan. Sa gitna ng katiwalian, Ikaw ang katarungan. Turuan niyo po kaming manindigan, hindi para sa kapangyarihan ng mundo, kundi para sa iyong kaharian na walang hanggan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat namin sa matiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.